So yun, good afternoon everyone. Ako nga pala si Manny Zamora dito sa Mahabang Parang, Angono, Rizal. So ako yung MZ Lop. Ako rin ang owner ng ARPCI. So welcome dito sa Lop ko, ang Brothers Combined Lop. Actually, nag-start ako ng 2016. So 2016, lahat ng mga ibon na binili ko, ako yung may-ari, ako yung nagpauso ng Kungkani line. Ang ibig sabihin ng Kungkani line, kung kani-kanino galing. Actually kasi nung bago pa lang ako, mahilig ako bumili ng ibon, 1,500, 2,500, 3,000, 2,000. Pero hindi ko alam, mali pala yun. Kasi marami akong binili dyan sa Quezon City, Bulacan. Sa totoo lang, dumaan ako sa pagiging newbie na naloko ko ng napakaraming panshir. So, naging learning experience ko yun. Sa bagay, hindi ka naman most of the successful naman kahit anong saang dumadaan ka talaga dun sa mga pagsubok na ganyan. So, yun ang nangyari sa akin. Tapos 2016, talagang nakikisuksok ako. Marami akong ibon dahil alam ko nang walang kwenta, nagpapasuksok ako. Nung nagpasuksok ako, ang bayad ko yata noon, kung hindi ako nagkakamali, 300. Pinasuksok ko yan sa Teresa, doon ako nag-champion kay Mayumi. Si Mayumi, yan yung kauna-unahan kong champion. Actually, yan si Mayumi, champion ng North, re-entry pa. Nanalo ako dyan ng 4,000, tapos nagpainom ako worth 12,000. So, kaya sa pag-iibon talaga, bonus na lang kung may premyo. Ang talagang premyo natin doon yung happiness, yung ibang saya na binibigay sa atin ng pag-iibon. At saka yung marami kang nagiging kaibigan. Tsaka yan, sinabi mo na experience, dapat dumaan yata tayo sa tamang proseso. Nung ma-experience ko yan, 2016, luckily, may nakilala akong mga big time panshir, plus si Sir Paul Swindle, may common friend kami. Nung pumunta siya ng Pilipinas, ako yung nag-alalay kay Sir Paul Swindle. I think mga 2017 na yan. So, yun, ang dami kong natutunan kasi si Sir Paul Swindle, kinokontak siya ng mga PHA player. Itong mga PHA player, of course, kasama ko lagi, kukwentuhan sila. From different aspect ng pag-iibon sa breeding, quality ng ibon, kung tamang pagbibigay ng patoka. So, nakausap namin si Sir Jaime, Sir Benito, Sir Rudy, at iba pang mga panshir. But of course, kwentuhan sila, nagpapalitan ng tungkol sa pag-iibon, ako nagte-take note. Siyempre, sa dami na nakakausap ni Sir Paul Swindle, paulit-ulit, nakita ko yung consistency ng kwento niya, ng usapan nila. At the same time, yung mga PHA player, nag-share kay Sir Paul Swindle. Nagpapalitan sila ng knowledge, lahat yun napulot ko. Nagte-take note ako. Start nun, nagpapanalo na ako. Pagdating ng 2018, nanalo na ako ng combined race dito, 2018, kay, I think, ang nag-champion ko noon si Bad Girl. Kaya naman Bad Girl yan, kasi yung dulo ng ring yan, 214. Kinuha ko yan doon sa kanta ng, I think, River Maya. Diya, 214. Ang meaning talaga niyang bad. So, doon ko kinuha yung Bad Girl. Tapos, sumunod noon, 2018 din, nag-champion ako kay Wikika. Si Wikika is clock siya ng Naga to MacArthur, complete clocking. Nag-solo superset winner ako noon, nag-first overall, lap winner. Ang last lap namin noon, MacArthur. So, medyo malaki. Kumita kagad tayo dyan ng mga 550K mahigit. Pero ako, na-breed ko si Wikika bilang newbie. Ang principle ko in pairing, kasi yung tatay ni Wikika, nagpo-produce talaga ng mabibilis. Napapalaban ako dito sa MPC, mabibilis ibon dyan eh. Nakakalaban ko dyan yung mga Barcela Brothers. Nakalimutan ko iba pang mga ni matutulin. Pero nagulat ako, itong anak ng tatay ni Wikika, nakikipagsabayan. Talaga matulin hanggang second lap, third lap, 1 to 5 speed. Malakas talaga. Malakas. Kaya lang, kinakapo sa dulo. Yung nanay naman ni Wikika, inilaro ko ng PFC, cut off ng first lap. Pagdating sa dulo, tumitining. So, siyempre, nakakausap ko sila Judge Huertas, yung iba pa mga senior panshir ng Antipolo. Nakuha ko sa kanila na, nung wala pa akong alam, pag parisin mo lang long distance, ay yung Speedbird at saka yung Makunat. So yun ang principle. Nag-produce ng Wikika. Complete clocking. Wala talaga akong technical know-how, wala akong alam sa pag-iibon. Ang ginawa ko lang basis na pagparisin sila sa performance ng mga anak. So pinagparis ko, Speedbird, long distance, nilabas, Wikika. Kasi dapat tayo pag bumili tayo ng ibon,
pinapag-aralan natin yung lipad ng magulang. Anong mga anak? At saka naniniwala din ako doon sa sinasabi nila na, siyempre, tatay, nanay, nag-produce ng champion, i-cross out mo para malaman mo kung sino talaga yung producer sa kanila. Luckily, napakaswerte ko yata at siguro sa dami ng swerte na nadampot ko, pareho, both parent ni Wikika, producer. Ngayon, dito sa loft ko, nagpo-produce ako ng Victor, tapos nagpo-produce ako ng mga Kuipers. Magagaling yung mga ibon. Lalo na ngayon, na-develop ko yung Victor. Kasi dati nag-focus ako ng Gemini, which is Gemini, yan yung bloodline created by Judge Huertas. Itong Gemini is composed of 3 kinds of Kuipers. So, 3 klase ng Kuipers, pinagsama-sama ni Judge sa isang breeding, sa isang ibon. So, talaga makunat. Nag-focus ako doon kaya late ako sa sa Victor eh. Nag-focus ako doon kasi marami akong mga Gemini line na nabili kay Judge Huertas. Siguro more or less mga 12 birds nang nakuha ko. Kung sino ang may pinakamaraming Gemini line ngayon, ako na susunod. After Judge Huertas, ako na. Dahil talagang kumikilos. So napabayaan ko yung tatay ni Wikika. Pero may mga inbreed ako, hindi ko siya pinapansin. So ngayon, lately, mga 2 years ago, mga 2021, 22, sinubukan ko siya naman ng gamitin ko. Ngayon, nagkikreate na sa akin ng mga Victor. Ginawa ko naman, kumuha ko ng Victor sa ibang mga panshir. Ang kinuhanan ko niyan, si Sir Ome Serviento. Nakakuha ko sa kanya ng Victor Puyo. Ipinaris ko sa inbreed Wikika. Nag-produce kagad ng MacArthur. Unang gamit ko hindi kasi pag may technical, may know-how ka na kasi napaka-wide reader ko, mahilig ako magbasa-basa. Parang nagsisinkin sa isip mo, yung kaalaman mo na yon magiging tools mo para pumili ka ng ibon na ipapasok mo sa line mo. Siguro, hindi naman gifted, sa dami ko nang nabasa. Lahat ng kinuha kong line na ipinasok ko sa ibon ko, lahat nag-success ako na mag-produce sa akin. Ang pinaka-recent nito, yung nakuha ko kay Sir Russell Baldago. Kasi yung Drapa, nagse-search tayo, mabibilis talaga pagdating dito sa Pilipinas. So, sabi ko maganda yata to sa ibon ko. Kumuha ko kay Sir Russell. Inakay. 2, may balayibo pa sa ulo. Dahil mahal pagka breeder eh. So, nakabili ako ng 2. Siguro mga 10 or 11 months, ginamit ko na. Pinaris ko sa medyo matured na inbreed Wikika. Nag-produce kagad sa akin ng Superset PFC. Kaya nagulat sa akin si Sir Russell, man, anak na ba yan? Oh, sir. So yun, kumbaga, buenas ako. Tapos ngayon, may mga bagong acquire ako na ibon galing kay Sir Egayap. Si Sir Egayap naman, talagang long time fan ako ng Egayap line. Dahil gusto ko Stichelbaum. So doon ako kumukuha sa kanya kasi nakikita ko ang record ni Sir Egayap, wala sa front. Hindi yan pumofront ng top 10, top ano. Pero pag superset, nandun siya. Oo. Sa kunat. Makita mo, ang speed niya mabagal pero consistently nandun. So yun, kaya sinundan ko, kumuha ako doon. Pero nag-pattern din ako kay Sir Egayap. Nakita ko si Sir Egayap kumukuha ng Peter Van de Merwe. So sa sarili kong pag-aaral, yung Peter Van de Merwe mabilis eh. So nagsusuksok siya para bumilis din ang ibon niya. So kumuha din ako sa kanya, nag-produce na sa akin yung Peter Van de Merwe niya. Ngayong Egayap, magpuproduce sa akin na ngayong South. Marami. Oo, kasi nakakuha ko sa kanya, gustong-gusto kong line ni Sir Egayap yung Rapa. Mga Rapa line yan, mixed nung yun ang ginagamit ko. Lahat ng line ni Sir Egayap, pinapares ko sa inbreed Wikika or direct na anak ni Wikika. Nagpo-produce, maganda. Maganda ang nilalabas. At saka yung quality ng hipo ng katawan, hindi sakitin. Kasi normally doon ako tumitingin. Ayoko nung sakitin na ibon. Subok ko na ang bloodline ko ng pagdating sa Wikika, mukha lang yan matamlay, pero hindi yan sakitin. At saka, number 1 na gustong-gusto ko sa bloodline na hawak ko sa Wikika line, hindi yan walain. Hindi yan walain sa training. So, andyan yan. Pero, medyo tatamarin ka dyan dahil laging late umuwi yan. Pero, yun ang kagandahan sa kanya. Pagka ang ibon, sa training, late umuwi, lumalawak yung marking. So ako, gusto ko sa ibon ko, ever since nung malaman ko nung ma-discover ko yung full characteristic ng Wikika line, mas gusto ko ang ibon ko late umuwi. Makikita mo yan pag derby na, tumitining na yan. Maganda na. Ang kagandahan sa kanya, smash, hard race, or kahit anong type ng race, uwian ka niya.
Kaya ako, ang ibon ko, pagka Wik-Hika lines, lalo na medyo full-blooded, kaliwat kanan, pag makikita mo naman doon sa mga pigeon ID ko consistently ang uwi nila. Merong 800, tuloy-tuloy yan, 800, 4 na laps. So pagka nagbago sila, pag nag-below 800, alam ko na may nangyari. Yung huli kong nag-champion, yung nag-champion ko sa NHPC 10K band, si Lady Bunker. Ganda ng pangalan. Kaya yung Lady Bunker, kasi nung pinost ko siya, may tatak siya na kulay, may puti sa pakpak may tatak ng wing stamp. Sabi nung isang player sa akin, "Sir, magcha-champion ng ibon mo kasi meron siyang 100 sign. Mukhang pera." Sabi ko, gawin ko nga Lady Bunker. Doon galing yung pangalan. No. Kasi pag tiningnan mo siya, mukha nga naman pera. Yung parang 100 nasa pakpak niya, dahil violet ang wing stamp. So doon ang galing yung Lady Bunker. Sabi ko, babae ito. Sige, Lady Bunker ka. So normally, dyan ako pagka kasi derby na mga last 2 laps, doon ako nagbibigay ng pangalan sa ibon. Si Mystic, yung nagkla ko ng MacArthur, kaya naman Mystic yan, parang ugali ni Wik-Hika, napakahiwaga niya. Wala siyang pakialam sa mundo. Wala siyang pakialam sa fellow ibon niya. Basta kakain siya, akit sa taas, nakatahimik lang. Wala siyang pakialam sa mundo. Basta, hindi ko nga malaman kung anong gender niya Basta wala siyang pakialam sa mundo. Pagkatuka niya, akit niya sa taas, hindi siya nakikipaghabulan, hindi nakikipaglandian. Sabi ko, maganda to Mystic nga ipapangalan ko. Sinearch ko yung meaning ng Mystic okay, maganda. Bagay sa karakteristik niya. Champion. Maganda yung mga history. Kaya yung nagiging pangalan ng ibon ko, ibinabase ko kung sa performance, sa looks. Meron ako ditong, nakalimutan ko lang yung pangalan. Nakalimutan ko parang evil name ang binigay ko. First time kong kinilabutan sa loft. Race. I think second lap south. Dumating yung ibon. Nakalimutan ko yung pangalan niya Nabenta ko na, nagpo-produce na ngayon doon sa nakabili sa akin. Nanlilisik yung mata. Sabi ko, parang demonyo. Sama ng tingin sa akin. Biro mo, nasa loob ako, tinayon ako ng balahibo. Oo, totoo yan. Walang sabi ko, grabe to, parang evil tong ibon na to nakalimutan ko lang yung name nun. Pero ngayon, nabenta ko, nagpo-produce na sa kanya. Wik-Hika line din yun. Lahat ng ano ko dyan. Yung recent na nag-champion ko ngayon North, yung kakatapos lang na North sa MMFC, nag-6 overall ako, tsaka 7th overall sa OB, Wik-Hika din. Talagang medyo, yung consistently yun ang nagpo-produce sa akin. Kasi ang South ko, 80% niya Wik-Hika. Itong North ko, 80% din Wik-Hika. Kasi pag nakakuha ko sa labas ng ibang ibon, may dumating dito na loft, na bagong ibon, nabili ko, kino-cross out ko kagad sa quality na Wik-Hika ko. Inbreed. Normally, marami na akong inbreed So, yung mga inbreed ko, pag kin-ross out ko galing sa ibang line, magiging maganda ang result. Basta inbreed.